Kahit yung kapatid ko, kahit yung lola ko, sabi nila sa akin, Liz, parang hindi na mabubuhay yung baby. Sabi ko sa kanya, sabi ko, Lord, if the baby is for us, ibibigay mo talaga sa amin. Totoo yan. Kasi gusto-gusto na talaga namin magka-baby. So, NGO TV Network. CC Baby Vlogs. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kuya, mga ate, at sa pamilyang Pilipino. Ngayong hapon pong ito ay mapalad po tayo at makakapanayan po natin ang isa sa mga haligi ng international lifestyle. Walang iba kundi ang ating Ate Lisa. Ate Lisa, magandang hapon po sa hi, inyo. good afternoon, Sir Gab. Kamusta po? Ay, okay talaga, Sir Gab. Ma'am, ngayong hapon po ito, mag-usap po tayo tungkol sa pamilyang Pilipino. Ngayon po, ang unang po tanong, sino ba si Ate Lisa? Alright. So, ako nga pala si Liza Gumban. Of course, galing po ako sa City of Love, Iloilo City. So, I'm the third of the family. Ako ang breadwinner. So, ako talagang unang nakapagtapos. So, ngayon, dahil medyo nasa pinakamababang talaga kami, antas ng pamumuhay, kumbaga, I came from a very poor family. So, nung nagkaroon ako talaga ng isip, doon ko talaga na sabi ko gusto ko magtapos talaga ng pag-aaral. So, I struggle, I strive more. Nagtapos ako on my own. So, after that, nung nakapagtapos na ako, yung tatlong kapatid naman ang pinagtapos ko. Pero ma'am, bago tayo mapunta rin sa kapatid mo, saan po ba kayo nagsimula? Kailan po ba kayo sinilang? Alright. Ako yung pinanganak noong November 7, 1977. So, Scorpio. Zodiac sign ko. So, yun. So, saan lugar po yan? Sa Iloilo din po. Sa Dumangas, Iloilo. Dumangas, pali ilang po kayong magkakapatid? 6 po kaming magkakapatid. So, yun nga, pangatlo ako. So, nag-iisa lang yung lalaki namin, yung pong sumunod sa akin. Doon po sa Iloilo, ano pong naging hanap buhay ng inyong mga magulang? So, yung father ko po, isa siyang farmer. Of Farmer. course, my mother is, of course, plain housewife. Tumutulong din po siya sa tatay ko sa farming. Ganun po. Ibig sabihin, magsasaka po kayo. Yes! Yun Marunong po, ako magsaka. proud to be farmers. Po. Yes, very proud. Ganito mama, kasi unang lagi kong tinatanong bari, ano po yung unang-unang mong naging hanap buhay? So actually, sir, college pa lang ako, naghahanap buhay na talaga ako kasi most of my tuition fees talaga galing sa aking hard work. So, yung mga allowances ko lang, may mga konting ambag lang din talaga doon yung parents ko. Kasi syempre, dahil sa dami nga namin, nagtatak sa isip ko talaga na I want to strive for myself kasi gusto kong magtapos talaga. So, naging working student ako sa school. Then, during my free time, dahil yung boarding house last time is meron siyang karinderya. So, during my free time, tumutulong po ako. So, at the end of the day, binibigyan ako ng 30 pesos, 50 pesos. So, additional baon ko na po yun. Bali, saan ka nag-elementary, ma'am? Ano pangalan ng school? La Fortuna Elementary School, doon din sa amin. Nung college ako, I graduated last 1998. Saan school? Western Institute of Technology. Bachelor of Science in Accountancy. Accountancy. Accountant pala kayo. Yes, sir. Pre-practice nyo ba yung pagiging accountant po? Actually, that's not my talaga gusto talaga hindi talaga accountancy ang gusto ko. Gusto ko talaga nung maging teacher. Kaso lang, nung mag-college na ako, parang hindi ko alam kung paano mag-enroll ng ibang course. Kaya yung may tumulong sa akin, para sabi niya sa akin, oy, mag-accountancy ka na lang kasi maraming opportunity for that. So parang wala na akong ibang way, pero i-accept yung challenge na sige, mag-accountancy nila. Pero I was so happy nung gumraduate ako kasi sabi ko, kahit saan ka pala pwede ka mag-work. So, I started working when I graduated, of course, 1998. Pinadala ko dito sa Maynila. My first work, of course, sa Libcap Super Express. Parang sort of parang LBC siya. Leave ka po. Oo, naging accounting clerk pa ako doon, sir. Yung baging Yes, clerical. parang yun naging stepping stone ko dito sa Manila. Pag-apply po ako sa isang client namin from Cooperative Insurance System of the Philippines. So, actually, nung mag-resign ako with Libcap,
nag-apply pa ako doon. Very amazingly naman na tanggap talaga ako doon kaagad. So I started working there, of course, as an accounting clerk, tapos naging bookkeeper, naging cashier, naging ako doon. Bali, nag-board po ba kayo? Out of curiosity talaga, sabi ko, paano kaya yung pag CPA board passer ka? Syempre, mas medyo malaki yung edge mo doon sa bilang accountancy. Nag-take ako talaga ng board. So, sabi ko, sobrang hirap nga ng buhay dito sa Maynila talaga. Kailangan mo mag-strive more. Kaya sabi ko, mag-review ako after ng office ko. So, yung first take ko, actually, doon yung review school ko. But unfortunately, hindi talaga ako pumasa. Kasi nilakantok ako lagi. Ano, tatawag doon So, muntik ng pumasa. Yes, muntik nang pumasa. Bilang accountant po, ano po ba yung mga naging experience niyo po? Nung naging accountant, actually ako, una naging accounting clerk, parang doon ko nga na-realize, kasi di ba pag student pa lang tayo, parang grabe yung aral natin, kasi parang ang hirap-hirap ng mga exams, pero pag nasa actual world ka na pala, parang ang dali lang siyang pag-aralan, Totoo yun, doon totoo sa yun. actual application. So, na-amaze din ako doon sa naging work ko, nagiging happy din ako kasi at least sabi ko na practice ko din kung anong profession ko talaga na kinuha. Medyo nasanay na talaga ako sa bookkeeping jobs while doing while I was an employee of Kooperatiba ng Sambayan ng Banal na Cruz or KS Bank, ang acronym noon. I was handling also retainers, mga companies din na mga inaano sa akin, nire-refer sa akin. So that time I think I was handling mga 5 companies. So, I've been doing it during my free time. Hindi ba kayo nahirapan mo? Halimbawa, lalo na pag accountancy, di ba? Accounting pala. Bookkeeping, year-end, tapos preparation ng mga financial statement. Meron po ba kayong tao nun o solo lang po kayo? Yeah, sa naman, sa company itself, syempre meron ako mga tao under me. Pero yung mga retainers ko, of course, I've been doing it alone. Ako lang talaga ang gumagawa nun. Uso na ba yung mga program nun sa mga computer? O Yung Excel, sir. Kasi it Excel helped a lot talaga? talaga yung Excel talaga. Yun talagang malaking tulong sa paggawa natin ng mga worksheets. Di ba? Ang hirap-hirap nung pag wala kang Oo nga, ganyan. tama. Totoo po yun. Yun po. Tanong ko, ma'am, kailan po lumagay sa magulong buhay pala? Actually, syempre, during may hindi naman maiiwasan natin, di ba? Magkakaroon tayo ng mga fling-fling, mga boyfriend. So, nagkaroon din ako ng mga past relationships, of course. Normal naman yan, sir, di ba? Pero hindi mo, napakaganda mo. Parang hindi. Pero, of course, nagsettle talaga ako. Kasi ang iniisip ko talaga nun, yung family ko, very family-oriented talaga ako. So, gusto ko yung mag-start sa akin na maging professionals, of course, yung mga kapatid ko din. So, I'll see to it na pinagtapos ko muna sila before ako nag-settle talaga for my own. So, nag-settle lang actually ako when I was 40. 40? Yeah. Late ka na pala. No? Late na talaga. Late bloomer talaga ako. Kaya pala late ka na rin nagkaroon ng ano. Bali, meron kayong isang anak na ikwento mo sa akin before? Yeah, ito. Oo. Actually, we've been trying kasi nag-start niya kami nung 40 ako. Pero, nagpa-check ako, of course, sa OB-GYN. Sabi nga sa akin, para mababa nga daw yung mattress ko. Medyo mahihirapan ako. And, siguro, nung time kasi ng mga 30, ako 32, parang wala pa sa akin talaga yung pag-aasawa. Kasi, more on, talaga ako muna. Yung mga opportunity ba, ginagrab ko talaga siya. So, sabi ko, maglalagay ako sa tahimik if okay na ako sa life ko, okay na ako sa mga finances ko. And, yun nga, sobrang timely din ang pagdating actually ni Lifestyle sa Asia Pacific Philippines. But before that, of course, nung nandito ako sa Makati, so, while being employed in the Kooperatiba ng Sambayan ng Banal na Cruz, nag-put up actually ako ng business. So, naging traditional business owner din talaga ako. Ano pong business yan, ma'am? So, yung first business ko actually, that was the time na very boom talaga yung mga internet shops. Internet. So, I ventured with that. Nagkaroon ako ng internet shop yung malapit dito sa may J. Rizal. Sa may City Hall. Yeah. Actually, I started for 15 units hanggang sa na-upgrade ko siya into 20 units. That was 2010. So, Pero nung nagkaroon kayo ng, sabi na, di ba, nagkaroon kayo ng anak, ang nabalitaan ko po, medyo special po tong anak nyo. Parang intro baby. Yeah, Ano po ba yan? Paano po ba yan? Oo. So, 2015, when I met Lifestyles Opo. actually. So, that time,
wala pa ako talagang in a relationship noon. So, I meet this guy, yung partner ko actually ngayon, last 2017. But I've been with Lifestyles already. So, at first, parang hesitant nga ako to do this app. Kasi I was so busy, dami kong mga ginagawa, dami kong mga errands. So, sabi ko, hindi ko na siya pwedeng isingit sa mga schedules ko. Kasi lang, pag mga lifestylers talaga, makukulit yan. So, yung upline ko dito or nag-invite dito sa akin, which I'm very thankful with him naman, Sir Chris Nana. So, 2015, nung nag-start ako dito, kasi that time, I had some, health challenges din naman. Pero dahil breadwinner ka, ang dami mong dapat patunayan or ang dami mong gustong gawin sa family mo, parang pag kahit may mga sakit ka or may mga iniinda kang sakit, parang dinidedma mo siya. For us, sometimes, ang ginagawa natin, sila muna. Mhm. So, ganun. So, little did I know, medyo malala pala yung iba kong mga health challenges then. So, I had allergic rhinitis, which I've been suffering it for so long already. Siguro mga 10 years na like that. Allergic rhinitis, insomnia, hindi ako makakatulog. So, that time, I've been mga late 30s na siguro ako noon. Yun pa lang ang age ko, pero ang dami naman nagsasabi sa akin, hindi sa parang sobra kang stressed. Sabing ganun sa akin. Kasi nga, stress naman talaga ang work natin as an accountant, di ba? So, yun yung time nung mag-start ako dito, sabi ko, tingnan ko muna yung product. So, sabi ko dun sa nag-invite sa akin. Kasi sabi ko, if the product is maganda siya, maybe I could have the chance na gawin ito. Mhm. So, nung tinry ko yung products in just a matter of 1 month, napatunayan ko talaga lahat ng mga health challenges ko na wala. So, yung allergic rhinitis ko na wala, insomnia, dysmenorrhea, and of course, ang pinakamalala no, may bukol ako dito na hindi ko talaga siya iniinda. But I'm sure na pag hindi ko talaga yun pinansin, magkukos siya actually ng operation, something like Paano, that. ano pong product to? Anong pangalan ng... So, yung product, ito yun ang product namin, of course, with Lifestyles. Ito talaga yung blockbuster talaga namin or the phenomenal products, yung intra talaga. Ganun, opo. Oo. Kailan ba pumasok ang Intra dito sa Pilipinas? 1989. 19. Bagay na, matagal ko na Tagal na talaga. So, Lifestyles Philippines, Lifestyles Asia Pacific actually is more than 35 or 35 years na. We've celebrated already its 35th anniversary last February. I mean January. January. Yes. So, ibig sabihin yung Intra pala na, juice po ba to? Yeah, juice po Juice siya, po sir. yan. Paano po tinitake yan? So, meron po tayong takalan nito. May jigger tayo nito. 30 ml siya. So, pag-take lang nito is 1 in the morning para lang makondisyon yung katawan natin for the meantime. First 3 days natin, isa sa umaga, isa sa hapon. So, after that, pag meron tayong mga health challenges, that would be the time na pwede natin siyang i-massive. Anyway, this product, wala siya talagang, wala siyang side effects na masama sa katawan natin. But the side effect is, gaganda ka talaga dito tsaka babata. Ibig sabihin, ma'am, itong Intra po, ito po nakatulong sa inyong mga sakit. Sobra. Most especially with me, yun nga sir, in just a matter of 1 month of taking these products, lahat ng mga health challenge ko talaga siya nawala. So, after 1 month, ako talaga yung nagsabi dun sa, nag-invite dito sa akin, na sabi ko, maybe this is the perfect time na gawin ko siya ang business. Kasi nga, di ba, raketera ako, sir, lahat-lahat na lang niraraket ko talaga. I've been into direct selling business, Correct. may mga other networking business din na in-offer sa akin. But, unfortunately, hindi ko naman talaga sila ginawa full-time. Pero dahil ito talaga nakatulong sa health ko. Dito talaga ako nag-full-time siya. Nung time na yun, nag-try muna ako ng products. So, sabi ko, gagawin ko siya yung business opportunity. But due to my hectic schedules nga, in-embrace ko talaga yung business pa after 3 years. But during that time, since I started with Lifestyles, umiinom na talaga ako ng products. So, never na po ako nagkaroon talaga ng mga maintenance with my existing health challenges. Pero intra lang talaga siya. And up until now, of course, ito lang talaga yung products na tinitake ko. Bali, ilan po bang product ng Lifestyle Philippines? So, ito yung kagandahan naman sa business namin, of course, kay Lifestyles. Kasi we only have 4 products for 35 years. We only have 4 products. Ito yung Intra Cardio Life, Nutria Plus, and Fiber Life. So, we only have 4 products. Kaya napakadali lang talaga siyang i-memorize.
Bali itong Cardiolife, ibig sabihin puso to. Ano po ba to? Yes. So, super napakaganda talaga ng products na to kasi yung ginagawa niya talaga dito sa katawan natin, of course, maintain niya po yung bloodstream natin na malinis. Oo, So, siyempre, kailangan. yes. So, ibig sabihin, good for the heart talaga siya. So, dun sa mga pamilyang Pilipino din or sa mga kababayan natin na may mga heart problem. Alam niyo, pag gumagamit po kayo, sir, ng Cardiolife, ang kagandahan nito, let's say, sa mga hinihingal, may mga heart enlargement, may mga problema sa puso, may mga butas sa puso, sawing puso, sobrang napakaganda ito talaga ng product. Si Nutria Plus, actually, this is our favorite, all lifestyle, kami lahat ng mga lifestylers, ito talagang favorite namin. Kasi una-una, anti-inflammation siya. So lahat ng mga inflammations natin sa loob ng katawan, natutulungan ng products na to. Anti-cancer. And of course, anti-aging siya. So, yun yung kagandahan dito sa amin. Kasi the more na nag-age na tayo, di ba supposed to be, magsasag tayo, mga tipong ganyan, ang dami natin mga kulubot as we go along. Pero, while taking the product, the Nutria Plus, tumatanda tayo ang age natin, pero bumabata ang looks natin. Yeah. Ma'am, tanong ko lang, ilang taon na po ba kayo? Oh, hulaan mo, sir. Mga 28 o 35? Thank you so much for the compliment, sir. So, I'll be turning 47 this coming November 2024. Talaga po? Yes po. CC Lady Vlogs.